today po is Thursday. Medyo malumlum po, medyo cloudy po dito sa amin. Pero, ano po, ang temperature is mababa, ano pa rin po. Siguro sa labas, siguro 20 degrees, 21 degrees, yan. So, today po, ano po ako, maglalagang back way. Atong wait po. Ayan po, maglalaga po ako ng baka. So, yung baka po dito, ganito yung pakakahati nila, no po. Pero matagal lang pong lutuan to, as in mga, siguro 2 hours to 3 hours po. The same thing, pag naglalaga po ako, hindi ko muna po linalagay yung mga gulay sa, sa sabaw po. Ang nilalagay ko lang po sibuyas tsaka luya po. Yon. Pag naglalaga po ako ng baka, mas masarap po pag maraming luya. Tsaka may may buong sibuyas po 'yon. Kasi yun po yung nagpapalasa. Tapos lalagyan ko po siya ng marami din na ano ba tawag sa atin ito? Yung puting radish ba 'yon? Ayun, yun. Marami pong ganun ang nilalagay ko. Mamaya po papakita ko yung mga gulay na ilalagay ko dito. Pero ito po, lalagayin ko muna na walang gulay. Ang ilalagay ko lang po, onions lang po, tsaka marami pong ginger. Ayan. Po, yun. Lalagyan ko na lang po yan mamaya ng tubig. So, yung yung ginger, hindi ko po yung hugasan ko po ng maigi. Pero hindi ko na po tinatanggal yung balat kasi parang may nabasa po akong marami pong makukuha tayong something dyan. So, basta po good for health, go for it kasi mas maganda pong tumatanda na wala pong mga nararamdaman sa katawan. Kaya ingatan po natin yung mga katawan natin. So, paminsan-pinsan, kain din tayo ng mga not healthy foods. Pero po kung may choice po tayo na kumain ng healthy foods, why not, diba po? Para po, kung napapunod niyo po yung zone blue na sa iba-ibang parts ng mundo, yung mga tao pong simpleng buhay, simpleng pagkain, yun po yung parang mas na-enjoy po yung buhay nila kasi kahit na matanda na po sila, wala po silang sakit-sakit sa kung ano-ano. Ayun. So, kung magagawa po natin in everyday life na medyo healthy yung healthy po yung kakainin natin, go for it, di ba po? So, ayan po. Ako po, lalagyan ko ng bell pepper. Tsaka ito, yung malaking sabuyas na malaki para mabango na po siya kagad. Yan lang po muna yung ilalagay ko. Lalagayin ko yan within 2 hours. Doon po sa labas ako. Kasi para po tipid sa gas. Ayan. Kasi matagal po to. Tsaka enjoy ako sa labas po. Kasi marami pa akong aasikasuhin. Gagabi-gabihin doon. Marami na naman pong awot. Yung awot po sa Bicol, yun yung mga damo na ayaw natin sa garden. So, magdadamo po ako sa paanan ng mga ating halaman. Ayan po. Para ito naman, naaamoy-amoy ko po yung yung wood. Gusto ko po yung amoyin Joke. Ko po yun pampalakas. Ayan po. Ayan, magandang umaga po sa lahat. Shout out po pala sa mga nagpapa-shout out kay Miss Aquino ba yun? Miss Aquino po. Sa lahat pong nanonood na-appreciate po yung small vlog ko. Lang po to, yung binablog ko po yung everyday namin. Medyo groundhog. Pag sinabi mong groundhog, it's parang everyday. Yun po yung kasing nangyayari talaga. Everyday life namin ni Frank, ng mga bata. Yung mga bata po nasa sa school, so hindi nyo po masyadong nakikita. Si Osh po kasi another ville po siya nag-school kasi nasa university na po siya. Tapos si Sam naman early in the morning po siya umaalis. Tapos late in the afternoon na po siya umuwi. So ayun. Pero na po, malapit na po yung vacation nila. Si Sam po 2 weeks. Si Osh po, one week lang po yung vacation nila. So, ayan po. So, let's go. Ayan po. Ayan. Ito ko na po siya. Bye-bye. Ito po yung lutoan ko. Pero ito, hindi ko pa ito nagagamit na barbecue one. Kasi mayroon po kaming gas na barbecue. So, yun po yung ginagamit namin malapit sa terrace.
Ayan. Dito po yung lahat lang mga matagalan na lutuan. Yan po, dito ko po niluto. With this, ito po lagi kong ginagamit. Yun. Kasi hindi ko naman pwedeng gamitin lahat ng kawali kasi maitumpo ang lubot. Mauringon baga. So, isa lang po yung ginagamit ko. Ito lang lagi. Oh. Sayo ko pong mag-ururing baga yung lubot ng aking mga kaserola ba. Ayan ba. Ayan na. Ayan na yung tayo natin kumulo para tanggalin po natin yung ano. Ayan. Tatanggalin po natin yung sebo. Unang kuluyan. So, may sibo-sibo po. Dugo po kasi yung sebo na yan eh. Ayan. Kalaban ng sabaw yan. Joke. Ayan. So, natanggalin. Mamaya magiging clear na po yan. Yun lang talaga pag sa una. Ayan. Bantayan talaga yung unang kulo. Kasi pagka hindi po yan nabantayan, magbuburo-ubuo po yan sa gilid. Ayan. Kaya binabantayan ko po talaga. Usok-usok lang yung kahoy ko ah. Ayan. Nilagyan ko pa lang paminta po ah, na buong paminta. Yung sibuyas po dito sa France hindi mahal, kaya mahilig po ako sa sibuyas. Ewan ko lang kung mas mahal pa rin po yung sibuyas sa atin. Mabilis lang naman pong tanimin yung sibuyas. Ako nagtanim po ako ng sibuyas. Last year po nagtanim din ako kasi I like yung ano po, yung sibulyino. Yung down po nila yung talagang gustong-gusto ko rin. Pagka nag-ano po ako, nagsasabaw, nagpapansit, gano'n. Tsaka nagpa-fried rice. Yan po yung mga gamit ko sa yung sibulyinong yun. Ah. Yung mga kahoy pong yan, yung pong every year namin na trinitrim namin dun sa harap. Ayan, init. Ayan po yung gagabihin natin. Ayan. Ang bilis lang po kasi. Ayan po yung mga pananasili. Ito. Ayan. Kaya lang ngayon pong nilagay namin to. Wala na pong masyadong sun. So, ayan. Ito po yung mga sili. Tapos, ayan, ito po yung ating mustasahan. Lalaki. Tataba. Oh my God. I never had like this before. Joke. Kasi nung nasa military po kami, nung si Frank po pa ay nasa, bali libre po yung pabahay namin mula nung nag-asawa po kami dalawa, parati po kaming nasa compound ng military. So, parati lang maliit na garden. So, ngayon lang po talaga kami nagkaroon ng ganito kalaking garden. So, we're enjoying. I'm enjoying. Ngayon. Si Frank din po, parati siyang tumutulong sa akin. Parati kaming, ngayon po nag-jogging. Sana wala pong hunter. Kasi hunting season po ngayon. Delikado po pag hunting season. Pero more on weekend po sila nag-hunting. Kasi marami pong mga aksidente, gano'n. So, ayan. Lumalaki na po. Lumalawak na ang ating garden. Ayan. Sa mahilig po mag-garden, pag may maliliit po kayong pwedeng pagtaniman, ayan. Mustasa po, ayan. Maraming salamat again kay kay ka-farmer. Siya po yung nagbigay nun sa akin. Ewan ko si sa Canada kung nagtanim ng mustasa kasi kumuha din po siya. Yan. Shout out sa mga kapatid ko po sa Canada. Dalawa kong kapatid na babaeng nasa Canada. Mga brother-in-law ko po. Si Mars, si Kuya Jo, si Jack, si Ate Justine. Si Ate Justine po nasa Vancouver. Nagtatattoo po yun. Tapos, si Mara, yan, si Bebe. Tapos naman po sa Pilipinas, si Kabono, si Mami Juby, si Ate Bidja, Kuya Bijo, ayan. Tapos naman, side naman po ni Ka Farmer, si Pachi, ang anak ko sa
anak-anakan ko yan. Niloloko ako lagi nun eh. Pero busy po yun sa pag-aaral. Tapos ayan, si Neon. At syempre, ang makulit kong pamangkin na pogi-pogi. Si Owani. Ayan, si Sis. Si ano po, ka-farmer's wife. Tapos si Kainting po sa bandang kay mama po, yung sila po yung nag-aalaga lagi kay mama. Si Kainting po, siya po yung si kuya po ang golden hand namin, lagi pong present. Masyado pong matulungin si kuya yon. Matulungin masyado. Tapos si Ate Jinky, si Ma'am and Sis po ang nag-aalaga kay mama. Ayan. Si ka-farmer po lagi din po siyang pumupunta sa bahay. Ayan. So, maganda po talaga yung pagsasama namin magkakapatid. Although, syempre, minsan may tampuhan din. Pero, ano po yun, sama na po yun sa buhay yung nagtatampuhan. Wag lang po yung nag-away-away dahil sa pera, nag-away-away dahil sa lupa. It's very sad dahil sa material things, yung magkakapatid po ay nag-aaway-away dahil lang sa mga ganyang bagay. Isang best lang po tayo bubuhay dito sa mundo. Ayun, enjoy the life as being simple. Di ba po? Ayan. So, happiness is in simple things. Para sa akin po. Ayan. Pero, marami na rin pong nung nagka-COVID, marami pong na-realize nila na kahit na anong yaman mo, kahit gaano kadami yung money mo, health is very important. Happiness is very important in very small things, di ba po? Ngayon na medyo nakakalimutan na yung COVID, makikita mo po sa mga video, mga taong masyadong materialistic. Minsan, inano na nga po tayo ng, di ba, nagkaroon tayo ng this 2 years din, 2 years and a half din yung COVID na talagang parang na-realize natin that life is very important. Pero parang marami na namang nakakalimot kung ano yung totoong buhay po dapat. Yun. Anyway, yan lang po talaga. Kaya yun. Ako masaya ako dito sa garden ko. Joke. Anyway, yan po for today. Dito pong bandan dito, marami rin pong damo. Yung sungkahoy ko po, sinamang kalkal ng damo. Dito rin po. Nagtanim din po ako ng tanda dun sa may bandang dulo. Ayan. Yan po. So, lilinisan ko po yan today. Ayan. Kasi today po nagbasi sa exceptional po pag Thursday nagbabash po sa in the morning yon. Tapos mamaya po susundin namin. O baka si prank lang po susundo yon. Ayan po, let's plant. Let's damo-damo pala. Ayan po. Hindi ko na po papakita pag damo ko kasi mahaba-haba po to. Mamaya ko na lang po papakita pagka medyo naayos-ayos ko na po. Ayan. Si prank po nag-jogging, mamaya pa po dadating yon. Ayan po yung mga ilalagay nating gulay. Leeks. Yan. Ito po. Yan. Lagyan ko po ulit ng bagong sibuyas. Pero yung, ito po, yung zucchini po, ang bilis niyan maluto. So, hindi ko muna po yan ilalagay. Yan na po. Pero hindi pa po siya malambot, ha. Gawing kunat ng dimungkog na to, ha. Yan. Kaya medyo, hindi ko muna po ilalagay lahat sa, ayan. Parang bulalo style. Yan. Kaya lang dito po, hindi nila binibenta yung mga bitis. Sayang nga kasi masarap yung paanong, ng baka. Wala po dito. Tinatapon siguro nila yun, eh. Sayang nga po, eh. Lalagyan ko po ng asin, tapos konting sabaw para mas marami pong sabaw, mas masaya. Ayan. So, mamaya po lalagyan ko rin yan ng mustasa. Mas masarap po kasi yung sasabaw eh. Hindi ko po na muna ito ilalagay. Kasi matigas pa po talaga yung karne. Ayan. Tinitingnan ako ng manok doon. Lagyan ko po ng luya. Lumabas po yung Ayan, nalagyan ako po ng luya. Ayan. Ganda na po yung kulay niya. Lagyan natin ng asin yan mamaya. Kasi matabang ski. Yan. Pero kasi hindi siya masyadong maalat. Ako din po ayaw. Si Sam grabe pong alat. Namana sa papi sa dad ni Frankie. Ako ayaw ko ng maalat po. Naiwan ko to dito. Ayan.
Papapulba natin to ulit. Di Jeff Ayan. Ayan, tingnan niya po. I-search ng treasure si Rebel Pakanan nito si Rebel. Si Rebel Sus, titinula ko na to Mon de Dieu. What happened to my pot? Yan. Nangyari sa pot. Ay, Diyos ko. Para ano niya bagang demon ko. Sipa. Nalagyan ko kasi itong yung mint po kinakain na nila. Pero wow, c'est bizarre. Bouge plus. Ah, vas-y. Souffle. Ah, peut-être qu'il y a des vers de terre dedans. Ouais, c'est ça. On va poser ça. Vas-y, mets un peu. J'aime bien ça. Ça, j'aime bien. Oh, belle, non? No, pas trop. Ayan, ganda ng rose. Lininisan ko po yung paano niyan ulit nung isang araw. Ayan. Tapos may linagay po ako kasi ang dami yung mga dahon po parang may sakit. So, inano ko din po. Ayan. Ayan. I love rose. Si mama po mahilig sa roses. Yan. Kay Manay. No, kay mama po. Mahilig siya sa roses. Ayan. Hilig ni mama. Ang bango po nitong rose na to. Sobrang bago. Iko na po yung carrots. Wala. Ano pa rin po. Matigas pa rin po yung karne. So, yun lang po mahirap dito. Dami na naman tayo nito. Bong, paano tayo ito? Ayan na. Ayan na. Yan, lalagay ko lang mamaya si Pampor nag-fit. Yan. Yan po yung atong kaya lang matigas pa po yung karne. Tagal na natin tong alas mag-12 na Oh, you're filming my hair it's very white. Talaga. Nagre-revenge ito kasi daw sabi niya, siya na lang daw lagi. Then, this is not good, Yan, hugasan ko pa yan. Hugasan pa. Yan, ito pa yung mga seeds. Tatanim. Yan, gagawa po tayo ng tomato sauce. Yung tomato sauce dito, yun po yung nilalagay nila sa kanin. Kasi sila, hindi po, yung mga French po mahilig sa sauce. Yun. Hindi po sila yung guys sa atin na white rice lang. Solved na, no? So, pagka nag-ano po yung parents-in-law ko, pagka ang tawag doon po tofu na beef, na buff tawag dito. Lagi po silang may tomato sauce. Yun. Sila lagay nila yun sa lagyan ko po ng, lang po yan, butter, margarine lang po, mas maganda po margarine. Yan, margarine, konting sibuyas, para lang po magkaroon ng amoy tsaka lasa. Pero yung si dad po, yung papa ni Frank, hindi niya nilalagyan ng ganyan kasi hindi siya masyadong mahilig sa sibuyas. Kanya-kanya hilig lang yan.
Yan. Tapos lalagyan po natin ng arena. Huwag po natin masyadong damihan. Gaya kahapon. So, ganito lang po. Hindi masyadong bundok po. Huwag ka bundok. Yan. Yan. Parang gaya kahapon sa bechamel. Pero tomato sauce po ngayon. Ang gagamitin natin, concentrated tomato po. Yan. Kaya lang, wala dito po yung nandun po yung natin, yung linaga. So, mamaya po ito lalagyan ng sabaw ng linaga. Tubig lang po na mait lalagay ko dyan. Yan. Ayan. Yan na po. So, para maiwasan po yung buo-buo, mainit na tubig po yung gagamitin nyo. Ayan. Tapos, lalagay po natin yung tomato paste. Yan. Yung dito po sa France, may maliliit lang po, tamang-tama lang po pag gagawa sila ng tomato sauce. Yan. Sauce tumatawag nila. So, yan. Papatayin ko muna to kasi nandun po yung sabaw. So, mamaya po, ang isasabaw ko dito yung sabaw ng linaga para mas masarap po yung lasa. Yan. Po yung natin. Yung tomato sauce. Sauce tomat po tawag nila. Yan po yung lalagay ko sa kanin. Paborito po yan ni Frank pagka naglalaga po ng baka. Mabilis naman pong gawin. Yan. Tapos ito naman po, vinaigrette ang tawag nila. Bali sibuyas, asin. Tapos pinaghalo lang po yan ng vinegar, na apple cider vinegar. Yan. Tapos kukutawin lang natin yan. Yan yung po ilalagay sa pwede pong ilagay yan sa karne. Sa karne ng beef na kakainin natin mamaya. Papakita ko po sa inyo kung paano. Ano po din po yan? Anti-sakit. Dahil mga anak ko po mahilig sa ganyan, kaya hindi masyadong sakitin. Pero si Zach medyo sakitin ngayon. Gawa ng sige niya bagang pana. Yan. Kaunti pong paminta. Ayan. Kakain na tayo. Yung pagkain ni Frank yan. Yan po yung sauce tomato dyan pa sa rice. Tapos yan. Lagi daw siyang sa restaurant. Tapos yun po yung sinasabi kong nilalagay sa meat. Tapos yung mustasa siya. I'm hungry. Mustasa. I'm so hungry. I'm hungry. Hungry ka dyan. Yan po yung mustasa. Yan, sabaw. It's not Timmy's Planet. It's Timmy's Restaurant. Restaurant.